Yo, what's up mga katuto? So matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-update since sumumpa ako at maraming nangyari, maraming mga challenges na nangyari dito sa barko na to at ngayong araw na to ay September 10 at finish contract na ako. Almost 7 months din and papunta kami ngayon sa Mombasa, Kenya. So nasa kalagitnaan kami ngayon ng dagat at doon na kami uwi sa Mombasa, Kenya. At sa 7 months ko na contract ay marami-rami din yung nangyari sa kontrata ko dito sa barko na to. So almost 7 months ako. Bali sobra pa dahil tapos yung kontrata ko ng September 4. So pumirma din ako ng 1 month extension dahil sumobra nga yung kontrata ko. So meron naming flight details dito kung saan ay uwi na kami pagdikit namin sa Mombasa, Kenya. So, magdidiskarga pala kami doon. Galing kami sa may Saudi. Nagloading kami doon ng jet fuel tsaka gas oil. So, yun. Sa 7 months ko dito sa pagtatrabaho sa barko ay marami akong na-encounter na mga challenges dito. At gusto ko lang i-summarize kahit papano yung mga nangyari dito sa barko. At this is last day siguro o ng pagstay ko dito sa barko dahil uuwi na ako at ito yung mga pinakamasayang moment ng isang seaman na patapos na yung kontrata, tapos mo yung kontrata na buo at yun nga may mauwi kang pera at magbabakasyon ka, magre-relax ka dahil yun nga yung hirap dito sa barko ay hindi basta-basta. So marami akong gusto lang i-share sa inyo kung anong mga ba yung mga nangyari sa amin noong sa 7 months ko dito. So ang last update ko is nung nasa Oman pa kami. So pumunta kami sa may Europe. Bali itong barko kasi is oil chem. So bihira lang naman tong pupunta sa Europe dahil medyo luma na kasi yung barko at minsan kasi hindi na ito papasa sa mga standard ng mga Europe. So swerte lang kami noon nakabiyahe pa kami. Nakabiyahe kami ng Barcelona and then France and then Greece. So pagkakalam ko is na nag-discharge kami doon sa may Barcelona and then France. So yun, tapos nag-loading kami dito sa may Greece. At after namin na loading doon sa Greece ay pumunta kami agad doon sa may Port Sudan. So sa Port Sudan is almost 1 month kami drifting doon dahil may nangyari sa country na kasi yun sa Sudan dahil maraming terrorist attack doon. So medyo delay yung pagpasok doon namin dahil yun nga may isang case kasi doon na pinasabog yung puerto ng Port Sudan ng mga rebelde. So yung isang barko na tanker din ay pinalabas muna at hinintay muna na humupa yung tension doon. So eventually almost 1 month kami naghintay at nakadikit kami. So nagdiskarga kami noon. Pagkakala mo kasi is gasoline ata yung kargada namin na ididiskarga sa Port Sudan. So ito pa yung pinaka-experience ko sa as career assistant as a seafarer nung na-encounter kami ng isang drone kung saan ay nung nakadikit na kami sa puerto ng Port Sudan, yung yung puerto doon is parang isang barko lang yung makakadikit doon at marami na din puerto, may mga bulk, container din pero parang separate kasi yung sa tanker. At yun, habang nag-duty kami, yung duty ko doon kasi is size 12. So around 9 PM duty namin, yung kasama kong AB ay nakakita ng umiilaw sa malapit sa loading arm sa taas. So nakita namin na drone pala. At yung kasagsagan na yun ay may gera pa doon sa kanila ng Port Sudan. So yun, ni-report namin sa official. And then yun nag-take action kami kasi habang nakikita namin yung drone ay may naririnig kami na mga pagsabog. So eventually baka drone attack yun. At yun, ni-report namin at decide yung aming kapitan na
aalis sana kami, stop yung cargo operation. Pero gabi na kasi yun, wala nang opisina, kaya naghintay kami, tsaka piloto, wala na rin kasi gabi na rin yun. Nakakatakot na senaryo yun. Pero hindi naman, wala namang nangyari sa amin. At kinabukasan ay tinuloy namin hanggang matapos. So successfully na-discarga yung cargo operation at nakaalis kami ng ligtas. So isa yun sa mga pinaka nakakatakot na experience ko doon sa Port Sudan, dahil yun nga sa drone, kasi marami ng mga drone attack kasi doon na nangyayari doon sa Port Sudan. At yun lang yung pinaka worst case scenario na nakita ko, kasi may isa kaming nakita na isang drone ay sumabog talaga sa vicinity namin doon. At kasi pag yung drone na yun ay pasabog sa barko namin, sigurado tunaw talaga kami. At yun nga, yung karagada pa namin is gasoline. So nakatakas kami. So far ay meron kaming HRA bonus na natanggap dahil nga sa yung scenario na yun. At yun, nagbigay din kami ng statement sa opisina sa mga nangyayari. And after namin done ay dun pa rin kami sa Red Sea. So dun lang yung biyahe namin sa may Jisan, pabalik-balik lang kami, gasoline din yung yung kargada namin. At may isa rin kaming na-encounter yung nagloading kami ata dun sa may hindi ko na alam kung anong port yun, pero within Red Sea din. And then after that ay nagloading kami at i-discarga namin sa Fujairah. So lalabas kami ng Red Sea, so dadaan kami ng Yemen. So yung scenario dun is yun nga, meron kaming armed guard dahil high risk area yun, dahil dadaan kami sa Somalia. So yun, naglagay kami ng mga razor wire sa barko. May apat kami na armed guard na nakasampa dito sa barko. And after reach na namin yung HRA ay kami ng mga ratings, mga OS ay nag-double watch na, dahil yun nga, nag-lookout sa mga posibleng piracy attack, or yun nga, yung pag kasi high risk area kasi yun yung dinadaan namin. At the same time, yung kaguluhan sa Israel ay nagsimula na rin yun, Israel at saka yung mga Hezbollah na yun, Iran tsaka Israel. Kaya yun, nakakatakot yung senaryo. At that time ay nakasalubong namin yung Eternity Sea na inatake. At duty ko pa nun, mga 20 miles lang yung ang distansya namin, dahil palabas kami ng Red Sea, dahil papunta kami na Somalia. Narinig namin yung call ng Eternity Sea na nag-mayday sila dahil inatake na sila ng mga terorista sa Yemen. So meron akong record kung saan ay ni-record ko mismo sa cellphone ko ang mga nangyari. So ipapakita ko lang sa inyo yung record na yun. My location is 14 degrees 28 decimal 1 north, longitude 042 degrees 09.5 east. Over. Yeah. What's your TC? Please repeat. This is who is this calling? Bayan, nabalita ninyo. Wala na kami dito. Sino yung tumawag sa amin? Naman, sino yung tumawag? Kaya wala na kami dito. Wala na. Ang dami na ng injury namin. Kabayan, tumawag ako sa UKMTO kanina, dalawang business. Wala bang umanswer sa inyo? Wala pa, kabayan. Hanggang yun, sino yung tumawag sa amin? Sino yung tumawag? Ano ba yan? Ano ba yan sa inyo? Drone ba yan? Wala na. Kanang missile na, kabayan. Missile na. Ano nangyari sa barko niya, kabayan? Maraming tama? May mga butas na? Warak na, kabayan. Totally damage na. Ano yan? Abandoned ship ba kayo? Wala pa. Okay, nakatawag na kayo sa niyo?
Sige, sa onyo. Roger, Roger. Okay, tawag lang sa akin kabayan assistant na kailangan i-repeat ko sa iyo kay Tio. Tumatawag na ako 2 bisis eh. Paki-ulit na lang kabayan sa pinadala kong lokasyon. Paki-relay na lang ulit para hindi kami ma-detect dito. So, ang update ngayon, sige pa rin tira ngayon, under fire pa rin kayo, under fire. Ngayon, tumahimik sila mga 30 minutes na. Pero before 30 minutes, sige pa under fire sa inyo. Binanasan kami ng isang missile. Missile, hindi siya small, hindi siya mga rifle o RPG. Baka RPG ka ba yan? Hindi, missile talaga. Hindi malaki yung warat siya. Wala na, warat na talaga. Ano na tumama sa inyo? Basta kay, sa buong barko na. Buong barko, paligid. Ano ba kalaki yung barko niyo, kabayan? Kabayan, mamaya at mag-usap ng gaano kalaki, kabayan, patulong muna kung sino makatulong sa amin. Tinatanong kasi ako kung bag carrier yan, tapos cape size ba siya, mga ganon? Handi lang to, handi. Okay, handi. Tapos, anong karga niyo para masabi ko? Wala. Imbalance kayo. So, Okay, sige, tawagan the scenario is they are totally damaged. They said that they attacked by a missile, and the ship is totally damaged but not yet abandoned. So they try to maintaining their position. What? They're on the vessel. Yeah, on the vessel they not yet abandoned because I think they still floating, but the ship is totally destruction damage. Yeah. She's bulkheaded. It's a bulk carrier Handymax. They have no cargoes. And no cargo. No cargoes. Ballast in ballast. Yeah. That's why Korean Navy calling. Who is the other vessel who's calling them? I don't know, but he asked some questions so that he can relate to. What is the status? What? He said that he's waiting for the rescue, but still there's no one rescue is yet. come, no one Yeah. is And that's why someone asking for the position and They are still over there. yeah. Yung missile na huminto na daw, 30 minutes na. Oo. Wala nang may ano. Pero inatake sila daw ng multiple times. Multiple times. Hindi niya basta yung sabi niya missile, hindi daw RPG. Missile daw. At narinig namin yung lahat ng nangyari doon yung sa radio kasi nag-distress call na sila na inaatake na sila. Mga Pinoy yung nasa loob ng internet at yun nga naghihingi sila ng tulong na i-rescue sila pero walang kaming magagawa dahil baka maipit kami sa mga kaganapan if tutulong dahil marami na silang injured, natake sila ng rocket at yun nga may mga missing na sila na crew kaya naghahanap na sila ng tulong na tinatawagan na rin nila yung owner ng barko at the same time wala talagang silang tumulong. I think 24 hours still hindi pa rin sila ni-rescue dahil yun nga hindi ka basta-basta na-rescue dahil sa pagkakalam ko ay tuloy-tuloy pa rin yung pag-atake sa kanila. So nakakaawa pag yun nga yung commercial vessel talaga inatake ng mga turista at doon mo ma-experience yung takot at pangamba sa buhay mo na kahit anong inaatake ka ng mga terorista ay hindi ka rin basta-basta mare-rescue. Kahit nga yung mga naval ship ng ibang bansa wala din. So hindi matagal sila na rescue
at di ko alam kung paano sila na-rescue, but sa last update ko ay yun, hindi sila nakatanggap ng tulong. So after that, yun yung mga nangyari sa Eternity Sea ay nakakatakot. At yun nga, na-try kami nung nangyari yun, ay tinry namin na nag-email si kapitan namin na kung ma-proceed daw kami sa next sa discharge port namin na Fujairah dahil nga delikado. Much better na kasi na babalik muna kami, pero sabi ng opisina namin ay tuloy pa rin yung tawag nito, yung pagpunta namin doon sa discharge port. Kahit sa mga life and death situation ay still business is business. So yun, go with the flow na lang talaga dahil yun nga yung mga advice ng opisina, at doon mo malalaman kung gaano ka importansya sa kanila yung tinatawag na yun nga, business o pera. So sa mabuting palad ay nakaligtas din kami, hindi man kami inatake or inassault or nag-attempt sa amin. So nakapunta kami sa discharge port namin, and yun, back to normal lang lahat. And then doon na naman sa Fujairah, at doon naman yung challenges na hinarap namin, yung grabing init. So first time ko rin na na-experience dito sa Fujairah yung biyahe dito sa Middle East, dahil usually yung biyahe ko is last contract ko is puro Europe lang. So first time ko dito sa ditong banda sa Middle East Red Sea na biyahe, and then kasagsagan pa nito ng summer. So grabe, sobrang init, at naglinis pa kami, nag-tank cleaning pa kami. So yung duty pa namin is 6 to 6. So nakakapagod, nakaka-exhaust yung atmosphere dito sa may Fujairah. At yun nga, medyo patayan pa yung trabaho namin dahil especially yung mga pinuno namin or yung especially chief mate namin ay hindi marunong magdala ng sitwasyon, at nakakapagod yun dahil konting galaw mo lang talaga ay hingalin ka. Pinaka worst experience mo talaga yun, paglabas mo pa lang ay sinasalubungan ng init, yung humidity. At dun nga ako naka-experience na basang-basa talaga, parang alam mo yung naligo ka sa dagat, at yung basa na yun yung ma-experience mo. Madali ka talaga dito ma-dehydrate kung hindi ka lang kung mahina yung resistensya mo, kung mahinang pangangatawan mo, ay siguradong mababag down yung katawan mo dito dahil sa grabing init. At minsan nga wala ka nang ganang kumain dahil parang nabusog ka na sa inom lang ng tubig dahil parati kang pinapawisan. So grabe yung mga experience ko dito sa barko na to. At yun, kahit pa paano ay nakayanan ko, at yun, iniisip ko na lang na may ginhawa din. So far nakaligtas din kami dun sa init, nakatakas na din kami dun sa Fujairah. So papunta yun yung last na challenge na natanggap ko, as yun nga, patapos na yung kontrata ko. At ngayon ay tapos na talaga yung kontrata ko, at yun, ready nang umuwi. At naghihintay na lang ako ng didikit kami bukas, and maghihintay ng reliever, siguro magduty pa ng konti sa cargo operation, and then alis na sa Pilipinas. So yun, ito yung pinaka maligayang araw sa buhay ng isang seaman, ang uuwi na, dahil yun, nakakapagod kasi dito sa barko na to. So yun, kahit pa paano ay nakaipon na rin, may kapital na. So next naman gagawin ay of course magbabakasyon, pero yung bakasyon na yun ay kailangan talaga meron kang mga project na kailangan mong gawin upang makabuild ka din ng sarili mong what do you call this, siguro tatawagin ko na lang na sarili mong empire, kung sabaga. Kasi sa akin kasi every baba ko ay gumagawa talaga ako ng project, or meron akong gagawin or something new. Siguro ito yung mga project na like makakatulong sa iyo in the future, like bagong kaalaman, or mag-build ka ng business, nag-build ka ng mga investment,
ano naman yung mga tackled na kailangan mong gagawin. So, nagsulat na rin ako ng mga kailangan kong gagawin, kung ano yung mga gagawin ko sa pag-uwi ko, mga plano ko sa Pilipinas. So, magpapahinga lang ako, and then, yun, gagawin ko yung mga sinulat ko na gagawin upang, yun nga, makikita ko rin yung result na ginagawin ko. Especially, yun, yung mga income producing na mga project. So, isa sa mga plano ko kasi yun yung pagsali sa mga kooperatiba o sa mga multipurpose na mga cooperative. So, yun, isa sa mga plano ko. So, i-discuss ko na lang siguro yan sa susunod na video. So far, ito lang yung mga nangyari sa akin. At yun, uwi na kami. Bale, yung mga kasama kong uwi is 4 kami. So, ako, isang AB, isang chief cook, and then isang oiler. So, yung chief cook ay kasama ko din na sumampa. Bali, 3 kaming sumampa, yung second cook namin. So, second cook. So, yung second cook kasi namin ay nauna nang umuwi. Nag-request siya na maunang umuwi. At, yun, kami na natira ni chief cook. So, ito na. Ito na yung ticket na namin na makakauwi na kami. So, yung ticket namin is sa Friday Friday, September 12, 2025. So, may dalawang connecting flight. Dalawa ata to. So, bababa kami sa Kenya. So, magdadaan muna kami sa sa Mombasa, Kenya, tapos babiyahe kami sa Nairobi. So, approximately 1 hour, parang domestic flight lang ata to. And then after Nairobi ay pupunta kami ng Doha, Qatar. So, sa Doha, Qatar naman, yung duration ng flight is 5 hours. So, matagal-tagal din. And then after Doha, Qatar, Doha to Manila. So, mga 9 hours and 30 minutes yung biyahe. So, darating kami ng Manila Saturday, September 13. So, yung arrive namin is 22:20. So, mga nasa alas 10. So, Sabado, tapos Linggo, walang opisina. So, sa Lunes, doon na kami magre-report, and then uwi na ako sa aming probinsya. So, yun yung kaganapan dito, and yeah, I'm very happy na natapos ko yung tatak ko, and makakauwi na. So, yun lang mga katuto. So, mahabang video to. So, peace!